Master Jet, bakit po ako may arrears ng GSIS? Wala naman po akong loan ever since napasok po ako sa DepEd noong 2019. Almost 5 years na po ako ngayon sa DepEd. Please hide my identity. Maraming salamat po. Dalawang uri ng arrears itong tinutukoy po no, pag usapin ng GSIS. Kapag loan, yun po ay kung mayroon kang utang at hindi po na-remit, no, o kaya ay kulang yung na-remit doon sa payment ng loan. Kung ikaw ay hindi naman po nag-apply ng loan, so dapat wala ka talagang arrears sa loan. Kasi imposible po yun kung wala kang utang, so dapat walang arrears. Ngayon, yung isa pong uri niyan ay doon po sa tinatawag na premiums. Pwede rin po na mayroong arrears sa premium sa GSIS. Ito ay kapag kulang o kaya ay walang remittance doon po sa premiums ninyo. So, posible na yung tinutukoy ng sender ay doon po sa premiums na arrears kasi imposible naman sa loans. Ngayon, ang tandaan po natin dyan na hindi po sapat no, na mayroon naman po tayong always deduction ay hindi na po nagkakaroon ng arrears kasi yung arrears sa GSIS is based doon sa kanila pong records at based doon sa remittances ng inyo pong agency. No, so, kung yung record nila ay kulang yung actual na remittance ng agency, so talagang magkakaroon ng arrears dyan sa makikita po ninyo. No? So, yung mga bagay na tingnan po natin dyan, unang-una, kung may sahod tayo at kung mayroon ba tayong deduction at kung yung deduction ba natin ay na-remit ng ating agency papunta sa GSIS. Yun po yung mga bagay na dapat po nating tingnan. And also, kapag tayo po ay na-promote o kaya ay nagkaroon ng salary increase, tapos hindi naman po nag-reflect agad sa ating payslip, yun po yung pinakamalaking factor talaga na nagkukos ng arrears sa atin pong premiums pagdating po dyan sa GSIS. No? Dahil kapag ikaw ay na-promote o kaya ay nagkaroon ng salary increase, eh dapat po tumaas din yung sahod mo na naging basis ng inyo pong contribution. Kung hindi po nag-reflect kaagad sa inyo pong sahod yung pagtaas ng sweldo ninyo, then kulang po yung actual na remittance doon sa GSIS. Kaya mayroon pong arrears. So, dapat talaga, mahalaga talaga no, na nag-reflect agad yung tamang sahod ninyo kapag kayo ay na-promote o kaya ay nagkaroon ng step increment o kaya ay nag-implement ng salary increase.